Good morning mga kapatid, mga kapwa ko leaders. Gusto po kayong kamustahin. Kamusta po kayo? And yung linggo nyo po, kamusta? Dahil alam po natin na maraming restriction ngayon yung government natin at yung iba sa atin mga nasa bahay lang lagi. And kaya gusto ko yung hiramin yung oras nyo, yung minuto nyo. Dahil may gusto lang po akong i-share about sa leadership, or may reminder lang din po ako pagdating sa leadership natin. Kasi karaniwan po nang sasabihin ko dito is aware na po tayo, well-oriented na po tayo dito, pero maganda yung ma-remind tayo at para ma-re-evaluate din po natin yung sarili natin pagdating sa leadership. So ngayon po, di na po ako nagpatawag ng meeting kasi dahil dito, matagal po ako magpa-meeting, alam niyo naman po yan. So, unting oras lang po, unting minuto lang po yung hinihingi ko. Bali, gusto pong simulan to sa verse na babasahin po natin sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Sabi po dito, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Gusto po na remind ni Apostle Paul yung church ng Ephesians na maging aware, maging wise sa darating na panahon, dahil nga pasama ng pasama yung panahon natin. At ramdam po natin yan, no? Ito po sa church natin, sa MBM. Alam po natin na yung hindi na pabuti yung panahon natin ngayon. And isa rin po lahat po ng church dito is applicable to sa lahat ng church, dahil pasama ng pasama yung mundo natin, no, sa panahon ngayon. So, sabi doon, wag daw po tayo maging foolish at maging wise tayo pagdating sa mga gagawin, at i-take natin yung mga opportunity para po magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, yung will ng Panginoon sa buhay natin. So, unahin ko po dyan yung, lalo na po sa priorities natin. Minsan, may mga priorities tayo na kala natin tama. Lahat naman tayo halos nag-i-struggle pagdating sa bagay na to, no? Pagdating sa priority. Pero as a leader, kailangan i-re-evaluate natin yung sarili natin pagdating sa mga priorities natin. So, ano ba yung pinakadapat nating unahin, nating mga leaders pagdating sa panahon ngayon? Yung kailangan ba mag-relax lang tayo, o maging matakot lang tayo sa yun yung priority natin, yung sarili lang natin. Siyempre, as a leader, meron din tayo mga kailangan i-priority, which is yung mga tao natin. And isa pa dyan, so ring i-remind kayo na as a leader, hindi na po tayo baby Christians. Siguro naman po alam natin yan. Kaya tayo na ituring na leader dahil hindi po tayo baby Christian. Kasi kung baby Christian lang po tayo, lahat po tayo dito is kailangan pang tulungan lumakad, tulungan kumain, uminom ng gatas. Pero dahil nga po, hindi na tayo baby Christian, kundi mga nasa adult age na tayo, adult Christians na tayo. Tayo mismo yung dapat na nagpapakain sa sarili natin, naglilid sa sarili natin, at the same time, naglilid ng mga tao para maakay natin sila sa Panginoon, para po mas maging mag-matured sila sa pananampalataya nila sa Panginoon. So ngayon po, konti lang po yung sasabihin ko, no? And isa po dun sa sasabihin ko is tapos na po tayo dun sa tayo lang lagi, o yung pagiging selfish natin. Dito na po tayo bilang leader is tayo po ay nasa mission driven na dapat. Yung isip po natin, yung perspective natin, nasa mission driven na po tayo. Sabihin yung goal natin is para sa mission, which is yung makaabot ng kaluluwa at mga dapat gawin natin sa Panginoon, which is hindi natin pwedeng isang tabi yung ganong perspective. Dapat nakatuon tayo sa mga tao para natin sila ma-reach out, lalo na sa panahon natin ngayon, which is nasa pandemic tayo. Kapag pinabayaan lang natin yung mga tao na nandyan, kala lang natin okay sila, pero totoo, kailangan nila, may naglilid sa kanila. Yun yung mahihirapan yung mga tao na yun na makapagpatuloy. And isa pa po dyan, tinry ko pong bilangin kanina yung mga leaders natin, kung ilan tayo sa
leadership. At nabilang ko po, nasa 44 tayo. Kasama rin po dyan yung mga hindi active. Imagine niyo po, yung 44 na yon is nakatuon sa mission. Yung iba dyan, nag-C group, nagdi-discipleship, nagli-lead ng workshops, and mga ministry. Kung lahat po tayo nakatuon sa mission, makita po natin talaga yung pinaka-result o impact ng ministry natin. And syempre, kahit lalo na po sa pandemic ngayon, meron pa rin tayong kayang gawin. Naniwala po ako na meron pa rin tayong kayang gawin na mga bagay, strategy para sa ministry natin. Kung kala mo na na-stuck ka na o na-trap ka na doon sa ministry dahil nga sa government restriction, mga policy, I hope na hindi natin maisip yung bagay na yan kasi meron pa tayong mga strategy, ideas na pwedeng gawin. So, isa pa po, sa pwede nating itanong sa sarili natin is, ano yung mga bagay na kailangan kong gawin ngayon? Okay. Ano yung mga dapat kong gawin ngayon at yung mga dapat kong gawin bukas na alam ko na magkakaroon ng impact sa ginagawa kong ministry at yung para sa ikalalago ng ministry na kinabibilangan ko. And yun po, yun yung tanong natin sa sarili natin lagi, kada ano tayo. Kasi kung lahat tayo magtatanong ng bagay na yan, may makikita tayong impact. Hindi yung parang wala lang tayong pakialam porket nag-announce na may curfew, nag-announce na bawal lumabas, dito na lang po na tayo sa bayan natin, wala na tayong kailangan isipin. I hope na hindi po tayo ganyan, mga kapatid. Siyempre bilang leader, alam natin yung priority natin. Dapat may tamang perspective tayo pagdating sa bagay na yan. And isa pa po dyan, yung last thing na gustong sabihin po is yung pagdating po sa momentum. Alam po natin ng mga nakaraang panahon, nakakapag-build na tayo ng momentum nung pagkatapos ng lockdown. Nakapag-build na po tayo ng momentum ng mga bandang January, February. Tapos nung medyo March lang ulit nagbumaba yung momentum natin. Kaya gusto po i-remind na wag po sana nating i-stop yung momentum na binibuild natin. Iba po kasi sa atin, nakapag-start ng bagong C group, bagong discipleship. I hope na wag nating putulin, wag nating sayangin yung mga bagay na yon. Siyempre sa binibigay natin na effort dyan, is alam natin na pwede may maging resulta. Kasi kung puputulin po natin yung momentum, sayang yung magiging back to zero po tayo. Ganon din po sa pagdating sa mga ginagawa po natin, is bigay po natin yung excellent natin. May nabigay na task sa atin, o ito pagdating sa C group, pagdating sa discipleship, pagdating sa mga workshop, pag may binigay po sa atin na ganyan, opportunity na ganyan, i-grab po natin at talagang pangatawan natin na kaya natin yung bagay na yon, na bigyan natin yung excellence natin. Sa tawag pa nga iba dito is yung extra mile. Bigyan natin yung excellence natin pagdating sa bagay na to, sa mga pinapagawa sa atin ng Lord, sa mga task na kailangan natin gawin, sa mga missions natin. So, ang pinaka-importante kasi mapangatawan na natin yun eh. 'Di ba? Kung ibinigay sa ating task, hanggang doon lang tayo, yung task lang na yun. Mas maganda kung mag-extra mile pa tayo. Mas maganda kung pag binigay sa inyo, hindi ka na kailangan i-monitor, hindi ka na kailangan i-push. Ikaw na mismo yung gagalaw ng bagay na yan. Ikaw na mismo yung mag-iisip na strategy pagdating sa bagay na yan. So yun lang po, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Binilisan ko lang para kahit pa paano hindi masayang yung oras nyo o kaya hindi kayo mabagot. Alam pong baka nababagot kayo sa sinasabi ko or sa pananalita ko. Pero yun, ang gusto ko lang i-share sa inyo, yung bagay na to, na kailangan may nire-evaluate tayo pagdating sa leadership natin. Una dyan yung priority, tas ma-remind tayo na hindi tayo Christian, hindi tayo baby Christian, and ma-remind tayo about sa mission natin, which is dapat iunahin natin yung individual, mga taong nasa labas, yung mga dapat nating abutin, mga i-reach out, and yung tanong na ano yung dapat nating gawin ngayong panahon na to, lalo sa mga susunod na araw,
ano yung mga strategy na pwede kong gawin. Okay. At yung panglima is yung momentum. Momentum natin pagdating sa leadership, pagdating sa ministry na ginagalawan natin. And yung last thing is yung excellence pagdating sa ministry natin. So yun lang po mga kapatid. I hope na na-remind tayo. And lahat po tayo is merong part pagdating sa kingdom ng Panginoon. Kaya tayo po yung mag-express ng bagay na to dito sa ministry natin. Kahit anong ministry pa yan, and I hope na makafocus tayo dun sa pag-reach out ng mga taong nasa labas. Dahil marami pa pong nangangailangan ng salvation ng mga tao. Importante yung C-group mo, importante yung discipleship, importante yung workshop na hinahawakan mo, importante yung visitation, lalo na yung sa IFAN natin ngayon, na kahit walang inassign sa yung bibisitahin, meron kang tao na iisip, na kukontakin, o kaya pupuntahan yung bahay para mabisita, para tuloy-tuloy pa rin yung connections natin sa kanila. Maraming salamat, leaders. I hope na okay kayo lagi. I think pwede tayo manalangin ngayon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat dahil binibigyan niyo po kami ng kapahingahan, pinapanatili niyo po kaming ligtas. Kayo po yung mag-guide sa amin, Panginoon. Lahat ng natalakay po namin dito, tulungan niyo po kami na ma-apply po namin ito. Hindi po kami maging stagnant, o hindi po kami mabound lang, Lord God, ng nangyayari dito sa mundo, o yung mga restrictions na nangyayari sa amin. Tulungan niyo po kami na magawa po namin yung pinapagawa niyo sa amin, yung will niyo, Lord God, pagdating sa leadership, Lord God, pagdating sa church. Maraming salamat, Lord God. Guide niyo po ang bawat leaders, Lord God, sa gagawin nila para sa inyo, lalo sa safety nila, Panginoon, sa pag-ministry nila, Lord God. Salamat po sa lahat. Ito pa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat, guys.